Mga kapatid, lahat naman po tayo ay may kahinaan. Amen? Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Tatandaan niyo po yon. Wala sa atin na hindi po nagkakasala. Pero ito po ang tanong ko sa inyo. Sino po sa atin dito ang bold enough na aminin niya sa sarili niya na nagkasala ako? Bibihira po siguro. Amen po? Kasi sa totoo lang, madali pong tanggapin, yes. Pero yung aminin at sabihin, parang hindi. Tingnan po natin teksto natin. As soon as they had eaten it, they were given understanding and realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and covered themselves. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Matapos na kumain at nagkasala, ano po ginawa nila? Covered themselves. Covered themselves. Yan po ang tao. Pag nagkasala, pilit na itinatago, pilit na tinatakpan. Tama po? At minsan, nagtuturuan. Pero wala pong responsible enough na aminin na siya yung nagkamali at nagkasala. Agree po ba kayo sa akin doon? So anong ginawa po ni Lord? Verse 9, but the Lord God called out to the man, where are you? Sa tingin po ninyo, hindi alam ni Lord kung nasaan po sila? Alam. Bakit? Sapagkat He is all-knowing God. Amen. Bakit niya sinabing nasaan kayo? Kung ito po'y alam ng Diyos. Ito po, mga kapatid, ay isang pagtawag upang maharap ni Adan ang kanyang kasalanan at aminin ang nangyari. Binigyan po sila ng Diyos ng pagkakataon na aminin na sila'y nagkasala. Pero ano po ginawa ng tao? Inilayo nila ang kanilang sarili at nagtago sa halip na amining nagkasala po ako. So anong kaugnayan nito sa atin ngayon? Ito po yung aral. Kung inamin lang nila agad na sila nagkasala, baka hindi po sila pinalayas o pinaalis dun sa Garden of Eden. Kung inamin lang nila na sila ay nagkasala, baka hindi nangyari na si Abel ay patayin ang kanyang kapatid na si Cain. Kung inamin lang nila na sila ay nagkasala, hindi sana nila naranasan yung hirap at sumpa ng Diyos. Kasi wala ho iyon sa may ng ating Panginoon. Bunga po iyon ng ginawa pong pagkakamali ng mga taong ito na inilagay ng Diyos doon sa lugar na yon. O, tingnan niyo po kung ano nangyari sa kanila afterwards. Sa babae naman, ito'y sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ang titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ito namang ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka. Hanggang kailan? Hanggang sa ikaw ay malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Mga kapatid, hindi po sana ito nangyari sa kanila. Kung natuto lang po silang makinig, sumunod, at nagtiwala sa Diyos. Alam niyo po ba na ganun din po ang kalagayan natin ngayon? Sana po ang layo na ng atin pong mga narating. Sana ang dami ng magagandang bagay ang nangyari sa buhay po natin. Sana sa ngayon, maayos na ang kalagayan po natin.
hindi po kasi, hindi po na sana naghihirap po ang loob natin. Kasi hindi po ito ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Hindi po iyan ang plano o pinlano ng Panginoon para sa atin. You know that? Ang ganda po kasi ng plano ng Panginoon sa atin. Tingnan nyo, Jeremiah. I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Today, English version po yan. Tingnan naman po natin yung contemporary English version. I will bless you with a future filled with hope. A future of success, not of suffering. So ito po, mga kapatid, ang nasa kaisipan at plano ng ating Panginoon para po sa kanila at para po sa atin. Ang ganda eh. From the start eh. Ang ganda nung simula eh. Hindi po kasi gusto ng Panginoon, mga kapatid, na magdusa tayo. Hindi gusto ng Diyos na maghirap po tayo. Ang gusto niya, magtagumpay tayo. Gusto niya, maiangat po tayo sa atin pong mga buhay. Gusto niya, guminhawa po tayo. Ayon po doon sa sinabi niya sa John 10:10, I came to give you life and have it more abundantly. Yan po ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Pero hindi po lahat, o sa lahat nangyari, yung planong ito ng Diyos. Tanong niyo po sa akin, why? Kasalanan po. My fault. Bakit? Sapagkat lahat po ng mga nangyayari sa atin, hindi po ang blame ay sa Diyos. Ang blame po ay sa atin. Tayo po kasi yung responsable sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nung sinabi niyang ibibigay ko sa inyo yung dominion, kayo na. Ang mga ngasiwa, kayo na magpapatakbo. Pero kaya po, yung nangyayari sa atin may kaugnayan sa mga bagay na babanggitin ko. Kaya nga pinakamahalaga, eto lang, yung admission, aminin mo lang. Sabihin mo sa katabi mo, kasalanan ko. Kita nyo? Ang hirap tanggapin, di ba? Kasi totoo lang. Napakahirap tanggapin, kahit nga ikaw na nagkasala. Kapag ka ikaw ay kinukumpronta na, hindi mo nga masabi, hindi ako nagkasala, hahanap ka nang pwede mong sisihin. Hindi ako. Yan ang napakahirap. Mahirap yung pagtanggap. Ano ba naman mga kapatid, na aminin mo sa sarili mo na ikaw yung nagkamali, and that's it. Siguro wala na pong mangyayari pang kasunod doon. My fault. Okay? Bakit mo sinabing my fault? Kasalanan ko? One, kasi hindi ako nakinig. Hindi ako nakinig. Sinabi niya sa tao. Sino nagsasalita rito? Ang Diyos. Okay? Tandaan nyo. Ang nagsasalita rito, ang Diyos. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka nyon. Tanong, nakinig po ba sila sa sinabi ng Diyos sa kanila? Sorry, nakinig po ba? Hindi. So, ganun din po tayo. Ayaw din po nating pakinggan yung sinasabi ng Diyos sa atin. To prove that, Jeremiah 6:10. Tumugon naman ako. Sino po ang makikinig sa akin kung sila'y babalaang ko't kausapin? Pinid ang kanilang mga pakinig. Ayaw nilang pakinggan ang pahayag ko at pinagtatawanan pa ang sinasabi ko. Ganyan po ang tao. Ayaw nang makinig, kukutsain ka pa sa sinasabi mo sa kanila. Amen po? Zacarias 7:1. Ngunit, di nila ito pinakinggan. Matigas ang kanilang ulo at sila'y mas matindi po yan. Yung able ka na makarinig, pero ano ginawa mo? Nagbibingi-bingihan.
ang pagtakip ng tenga ay tanda ng pagtanggi sa katotohanan. Iyan ay larawan ng katigasan ng puso. At yan po ay isa sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi po natin maranasan yung pong blessing na ipinangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Iyan po yung pinakamalaking factor, mga kapatid, kung bakit hindi nga natin nararanasan yung blessing na ipinangako ng Diyos sa bawat isa. Hebrew, tingnan nyo sabi, gaya na sinasabing ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag pagmatigasin ang inyong puso gaya ng paghihimaksi. So, tingnan nyo yung word. Kaya, gaya na sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, huwag niyong patigasin ang inyong puso. Huwag po nating labanan ang kalooban po ng Diyos. Huwag po nating baliwalain yung sinasabi niya sa atin. Why? Dahil tayo rin po ang tatamaan, tayo rin po ang mahihirapan, tayo rin po ang magdurusa, bunga ng hindi natin pakikinig. At ang masakit, marami pong pwedeng madamay. Tingnan nyo. Subalit ako ba talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi. Manapay, ang kanilang sarili, ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahihiyan. Kaya nga ibubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop, pati mga punong kahoy at mga halaman. Nakita niyo po? Akala po natin kasi doon sa bagay na ginawa natin ay walang pwedeng madamay doon sa consequence ng atin pong pagkakamali. Meron. At dito binanggit isa-isa. Tingnan nyo, yung pong nabanggit doon, tao, hayop, punong kahoy, halaman, kapag po iyan ay nadamay at nawala ang iyan, ano hinihintay natin? Wala tayong kakainin. Wala tayong magiging hanap buhay. Lahat tayo magugutom. Lahat tayo magkakasakit hanggang sa tuluyan ng mamatay. Iyan po ang bunga ng hindi natin pakikinig sa Diyos. Ngayon tanong ko sa inyo, kanginong kasalanan? Ano sagot natin? Ano sagot natin? Parang lilima lang talaga din ang tumatanggap na sila'y nagkasala. Ulitin ko, kanginong kasalanan? Oh, bakit? Ayon, hindi ako nakinig. Yan ang mapakaganda. At least uwi tayo ngayon pagkatapos ng mensaheng ito, marunong na kayong tumanggap ng pagkakamali. At kung sakali sa araw-araw ng buhay nyo, nagkakasala kayo, kahit kanino man, sa asawa nyo, pamilya nyo, anak nyo, o sino man, madali nang aminin, kasalanan ko. Amen? Tingnan nyo pa yung konsekwensya, tingnan nyo ito. Yung hindi pakikinig. Ang payo ko ay pakinggan nyo, dinggin ang aking pangangaral o pangaral. Sa inyo diwa ko at ang aking kaalaman. Ito po ay isang panawagan o pakiusap sa kanila. Pakinggan nyo ako, dinggin nyo ako. Pero ano po sa tingin ninyo? Pinakinggan ba nila ito? Tingnan nyo po, ituloy natin ang basa. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit, hindi nyo pansin pati sa way ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw nyong bigyang pansin, ang alin? Hindi pinansin, hindi pinakinggan. Alam nyo po ba kung ano bunga nito sa kanila? O, tuloy natin. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon, ano sabi ng Lord?
Hindi ko pakikinggan ang iyong panawagan. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi niyo na. Eto, pansinin niyo. Bakit hindi ka pinakinggan ng Diyos? Kasi nung siya ang tumatawag sa iyo, hindi mo rin siya pinansin, hindi mo siya pinakinggan, binaliwala mo siya. Kaya kung babalik tayo dun po sa binasa natin kanina, akala mo ba, siya ipinakikita mo sa akin na hindi mo pakikinig, ako ang sinasaktan mo? Hindi. Ang sinasaktan mo, manapay ang iyong sarili. Bakit? Sapagkat kung ano yung ginawa mo sa akin, yun din ang ipararanas ko sa iyo. Tumawag ako sa iyo, pinaliwala mo, di mo ako pinansin, pagka hinampas ka na, tsak nahahanapin mo ko kasi walang ibang makakatulong sa iyo kundi ako. Pero sa araw na yon, na kailangan mo na ng tulong mula sa akin, hindi kita. Ganun po katindi, kapatid. Kaya nga, today, when you hear His voice, do not harden your heart. Huwag nating hayaang patigasin ang atin pong mga puso. Amen. O, tuloy natin. Tingnan niyo po kung bakit nangyari sa kanila. Inyo pa nga tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga what? Ang bunga ng inyong gawa at kayo'y uusigin ng inyong pagnanasang. Yan po ang dadanasin po nila. Pero hindi po yan para sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan para sa atin. Para yun sa kanila. Bakit? Kasi tayo bilang mga tupa ng Diyos, eto, tingnan nyo. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Amen? Nakikilala ko sila at kaya hindi ho para sa atin yung binabanggit ko. Kasi lahat po tayo bilang tupa ng Diyos, nakikinig sa Kanya. Amen? Tayo ba tupa ng Diyos? Kung hindi po tayo nakikinig po sa Diyos, then hindi po tupa ang tawag sa atin. Alam niyo kung ano? Kambing. Kasi ang kambing nanunuwag. Amen? Ang kambing matigas ang ulo, ayaw pong sumunod. Kaya po mga kapatid, bilang tupa ng Panginoon, matuto tayong makinig. At yung naririnig natin, ating ito po uli. Pangalawa, nakasalanan ko. Kasi, ngayon, tingnan uli natin. Sinabi niya sa tao, makakain mo 5 bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang yon. Utos ba? Utos, di ba? Huwag na huwag mong kakanin ang bungang yon. Mamamatay ka kapag kumain ka nyon. Tanong, sumunod ba sila sa utos ng Diyos? Kasi mga kapatid, kung sumunod sila, hindi sana nangyari sa kanila yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Kaya nga binasa ko sa inyo yung consequence, tama? Amen? Yun po yung bunga ng hindi nila pakikinig. Yun yung bunga ng hindi nila pagsunod. Tingnan nyo sabi ng Lord. Tingnan nyo yung pwedeng mawala sa atin. Kaya nga, binabanggit ko ito. Akala ninyo walang kaugnayan nito sa present na nangyayari sa buhay natin, anuman na sitwasyon mo? Mapakalaking factor po na tinuturo ko sa inyo. Tingnan nyo ito. Kung sinunod mo lang, kung sinunod mo lang, ang mga utos ko, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalang pasigan. Yung word na kung sinunod mo lang, sumunod ba siya? Hindi. Hindi. Yun yung parang sinasabi ng Panginoon sa kanya, kung sumunod ka lang sa akin, nung simula pa lang, hindi mo na mararanasan yung nararanasan mo. At napakarami na sanang magagandang bagay ang naganap sa buhay mo kung sumunod ka sa akin noon. Amen? At yan ang dahilan, mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit hindi po tayo magkaroon ng breakthrough
Sa lahat po ng area ng buhay po natin. Kasi hirap ang taong sumunod. Bakit tayo nahirapang sumunod? Dahil ayaw natin siyang pakinggan. Relative po kasi ito eh. Mga kapatid, amen? Yung pakikinig at pagsunod. Wala kang susundin kung wala kang. At kung hindi ka naman nakarinig, ano ang? Kaya relative to. Magkasama. Are you with me? Kung pinakinggan natin siya, ang kasunod dito ay pagsunod sa kanya. At dahil ayaw natin sumunod, yan ang bunga pa rin. Kawalan, kakapusan, kahirapan, kabiguan. Kaya sabi sa text, kung sinunod mo lang ang utos ko. Tinan mo yung promises, pagpapala sana idadaloy sa iyo, tagumpay mo sana, sunod-sunod. Hindi naman po pwedeng magsinungaling ang Diyos. Amen? Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos na sabihin po niya ito. Tingnan niyo kung hindi totoo. Mga kapatid, ang nasa pagsunod ang pagpapala. Anong meron sa pagsunod? Proteksyon. Iingatan ni Yahweh sino? Iingatan ni Yahweh ang taong masunod. Ang lupang minanay di na kahit na sumapit ang di daranasin ang Sino iniingatan niya rito? Yung taong masunurin. Ano pa yung pangako niya? Ano man daw ibinigay niya sa iyo, hindi niya babawiin. Ano naman yung kanyang assurance? Yung kahit na ikaw daw ay magikahos, meaning dumating man daw ang kahirapan sa buhay mo, hindi mo dadanasin ang pagdaraop. Yung pong mawalan, yung kapusin, yung masiro. Magkaiba po kasi yung pag-iikahos sa pagdaraop. Amen. Yung pagdaraop siguro, extreme na po yun. Pero sabi rito, pwede tayong makaranas ng paghihikahos, pero hindi natin mararanasan ang pagdarahop. Yung talagang completely, nawala na po tayo. Wala na tayong pinagkukunan. So may proteksyon. Another blessing. Blessing na walang katapusan. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh gumagalang at taus-pusong sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging, pati ang angkan ay magiging sagana sa pagpapala niya ay walang. Ngayon sabihin niyo sa akin, ano sikreto ng pagpapala? Nasa pagsunod. Amen po? Kaya kung tayo man ngayon ay hindi nakakaranas again ng blessing na ito ng Diyos, kanino kasalanan? Bakit? Napakasarap pakinggan ng gano'n. Kasalanan ko, hindi ako nakinig eh. Hindi ba nangyayari yan sa magulang na pinapayuhan ng anak, pero pinilit yung sarili, hindi nakinig? O ngayon, nung mapariwara, sino ngayon na nagdurusa? Yung anak. Ngayon, sasabihin ng magulang, hindi ka kasi nakinig eh. Ngayon, sasagot ng anak, sana kung. Hindi naman po lalayo dun eh. Hindi ka kasi sumunod sa inuutos ko. Kung. Sumunod ka lang, hindi ka mapapariwara. Dahil ayaw natin sumunod, mga kapatid. Amen? Ito pa isang blessing. Basahin nyo, tingnan nyo. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may ang maalab na naisi, Tingnan mo yung maalab na naisi niya, makasunod. Ano sabi ng Panginoon kapag ka nakasunod? Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang sa tahanan. Ang asawa, parang ubas na mabunga. At bagong tanim na ulibo naman sa hapag ng mga anak niya. Ang sino man, sabay-sabay. Sino ang nagsabi nito? Tanong, sinungaling bang Diyos? Tingnan natin kung sinungaling ang Diyos. Ang Diyos, ano mang sabihin niya? Kung mangako man siya? Ano ba yung pangako niya sa atin? Sabi niya, kung susunod kayo sa utos ko. Nandun po yung pagpapala.
Saan ka naman nakakita na sumunod ka na sa utos mo, sumpa pa rin ang inaani mo? Walang ganon, amen. Kaya ito inire-reveal sa atin. Alam niyo po ba mga kapatid, I'm so happy na sabihin din sa inyo, walang pagmamalaki. Itong mensahe na ito na binaba po natin ngayon, dito. Yan po sa CR ko po na nabuo Naliligo lang po ako. Tumakbo po yung isip ko. Tumakbo po yung isip ko. Dapat po kasi ang topic po natin ngayon, it's about the anatomy of backsliding. The anatomy of backsliding. Tapos meron po akong yung hope in Christ. Mga pinipili ko, hope in Christ, the anatomy, tapos naligo po ako isang araw. Just recently lang. Tapos biglang tumakbo yung utak ko. Bakit ka ako nangyayari yung mga ganito sa buhay ng tao? Bakit hindi kami makausad? Hindi kami maka-take off? Dahil naglaro sa isip ko, ano ka ako nagsasani? Tapos biglang pumasok, kasalanan ko. I'm talking to myself. Kasalanan ko. Kasi kung nung sa simula pa lang, sumunod na ako sa Diyos. Kung sa simula pa lang, nakinig na ako sa Diyos. Kung sa simula pa lang, nagtiwala na ako sa Diyos. Kapatid, baka may aeroplano na ako. Baka may helicopter na ako. Amen? Baka contractor na rin ako. Hindi ko alam Hindi totoo Who can guess? Who can guess kung ikaw, kapatid, from the start, ay talagang wala po tayong inasam kundi ang makasunod sa Diyos. Amen? Palagay ko, kapatid, hindi sinungaling ang Panginoon Mapalit nga ang taong sumusunod sa Diyos hindi siya sinungaling. Jeremiah, tinan nyo, 1:11. Tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano nakikita mo? Siya nga po ng almedra. Sagot ko. Ano sagot ng Panginoon? Tama ka, ang sabi ni Yahweh. Sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinabi. Sipin mo, nagbitaw ang Diyos ng pagpapala sa iyo. Sabi niya, hindi po natatapos doon. Babantayan ko yung sinabi ko hanggat hindi ko nakikita na nangyayari dun sa tao na masunurin sa anak ko, na sumunod sa utos ko. Babantayan ko hanggang hindi ko makita na maganap yung lahat ng sinabi ko. Kaya hindi pwede na hindi po natin po ito gagawin Kung gusto po natin somehow na mabago yung buhay natin. Kung hindi nga natin ito nagawa from the past, meron pa rin tayong pagkakataon. Why not try it? Bakit kaya hindi ko subukan? Subukan ko kayang makinig. Subukan ko kayang sumunod. And finally, mga kapatid, isa pa rin sa kasalanan. Kasalanan ko. Bakit? Hindi ako umaalis doon sa teksto natin. Sinabi niyo sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy na halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang yon. Mamamatay ka kapag kumain ka nun. Ang sabi ng Lord, mamamatay ka. Pinaniwalaan ba nila? Dahil kumain sila Sipin mo, kung sinabi sa iyo na mamamatay ka, dapat yun pa lang nagsilbi ng takot sa iyo, warning, amen? Kung pinaniwalaan po nila yung sinabi ng Diyos, nagtiwala sila sa salita ng Diyos na mamamatay kayo, hindi na sana nila kinain. Totoo, hindi po sila nagtiwala. Amen? Jeremiah 30:15. Sinabi pa ng Panginoon, Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo nagbalik loob at kayo aking palalakasin, patatatagin. Ngunit, hindi sila nagtiwala sa Diyos. Tumanggi sila. Amen? Anong ibig sabihin ng tumanggi? Ibig sabihin nito, ayaw nilang magtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi meron silang ibang pinagtitiwalaan. Totoo lang kapag hindi ka nagtiwala sa akin, meron kang ibang pinagtitiwalaan. Ito pinagtitiwalaan nila. Tingnan nyo. Sinabi ninyong makakatakas kayo sapagkat mabibilis ang sasakyan ninyong kabayo. Ngunit, saan kayo pupunta? Kita nyo? Kaya hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Meron silang ibang pinagtitiwalaan. At akala nila makakatakas sila sa paraan na alam nila. Dahil mabibilis ang kabayo nila. Sabi ng Lord, mas mabilis yung humahabol. Jeremiah again, tinan nyo.
Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo't kahabagan. Naghihintay. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Naghihintay ang Diyos. At ang pwede lang niyang tulungan dito ay yung tao lang na nagtiwala saan? Sa Kanya. Alam nga namang hindi ka nagtitiwala, tutulungan kita. Hindi mo nga ako pinaniniwalaan na may kakayahan para abutin ka Pero ang sabi rito, ang Diyos ay naghihintay. Pero kanino? Doon lang sa mga taong marunong magtiwala. Bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos? One, dahil hindi siya nagbabago. Amen? Mabuti ang hangarin niya at ang mga plano niya para sa atin. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay hindi laging damdamin. Ito po ay isang desisyon na ginagawa natin dapat araw-araw. Amen? Hindi ito damdamin lang desisyon. At ano po ang blessing sa pagtitiwala sa Kanya? Tingnan nyo. Gagabayan Kanya sa bawat iyong lakad. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at Kanya kay tutungpak saan? Yan yung blessing. Hindi ka pwedeng maligaw. Hindi ka pwedeng magkamali. Sapagkat nandun yung guidance ng ating pong Panginoon in every step of the way. Ano pa? Ito pa, magtatagumpay ka saan? Yung kanina, ano sabi kanina? Sa bawat lakad mo, gagabayan ka. Ngayon magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at nasa ng pagtatagumpay? Nasa pagtitiwala. Ito pinakamaganda mga kapatid. Listen, sino rito, kahit papano, babalik ta rin ko, sino rito ang napahiya ng minsan? Mga walang nanghiya sa inyo? Yung parang napahiya kayo minsan, parang, di ba? Wala rito, Wala. Walang napapahiya rito. Parang ako lang yung napahiya. Kasi alam niyo kung bakit ako napahiya? Kinuwento ko ito doon sa Bible study. Meron akong kapatiran kasi, kilala ko yun tinuturuan ko yun isa sa umaattend sa akin Meron kasi akong Bible study sa Bustos, may Bible study ako dyan sa Paseo. Nakamas yung kapatid. Nakita ko sa Unitap. Akalain mong niyakap ko. Kapatid na Helen, namimiss na kita. Ang nasa isip ko, yung taga-Paseo. Yung palang babae, yung pala tinuturuan ko sa Bustos. Kaya nakangangang ganun yung babae na hindi naintindihan yung sinasabi ko. Di napahiya ako. Tama hindi? Napahiya ako kasi mali yung akala ko. Kaya ako lang ang napapahiya dito, alang napapahiya rito. Eto kapatid, ang pangako ng Diyos, kapag tayo nagtitiwala, hindi Kanya ipapahiya. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, lalagay ako ng sayo ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtitiwala rito'y hindi mapapahiya. Naintindihan nyo na? Ito pa. Ako si Yahweh. Kaya hindi nyo nararanasan ng mapahiya Kasi noong pa man, nagtitiwala na kayo kay Lord. Amen? At as He has promised, sabi niya, hindi kayo mapapahiya. Ako lang yung hindi nagtitiwala sa Diyos. Kaya ako lang yung napahiya Di ba? Yan ang napakaganda sa mga kapatiran natin dito. And that is the promise of our God. At para daw po, in our conclusion, para mangyari ang lahat ng ito sa atin, ayon sa pangako ng Diyos, dapat marunong tayong, pangalawa, matuto tayong, pangatlo, matuto tayong, at yan lang ang tanging paraan ayon sa mensaheng ito. Kung gusto po nating maranasan ang magandang buhay, saganang buhay, payapang buhay. Amen? Yun lang. Very basic. Hindi ho complicated. Simple lang. Makinig,
Yun lang. At kapag nagawa po natin ito, simulan mo sa sarili mo. Pag nagawa mo ito, kapatid, tingnan mo, ikaw ang babago ng course ng buhay mo. Maging buhay ng pamilya mo. Kasi dito, maging tahanan mo maging lipi, maging angkan. Kasama sa pinagpapala. Ikaw lang ang nagsimula. Ikaw lang ang sumunod. Gaya po nino, ni Abraham. Ano sabi ng Panginoon? O magiging pagpapala ka sa marami. Dahil si Abraham ay sumunod sa atin pong Diyos. O sabihin mo sa katabi mo, simulan mo. O sagutin mo naman, ba't hindi ikaw? Sagutin mo kasi ikaw tinuturo Simulan mo, ba't hindi ka mo ikaw? Hanggang mamaya, pag uwi nyo, mag-aaway pa kayo. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Let's